Sabado, 11 a.m. Nasa harap si Kendra ng isang malaking palanggana ng tubig kung saan gagamitin niya ito upang banlawan ang kanyang nilaban. Sa gilid naman ay ang kanyang nilaban na bagong hango lamang sa washing machine. Nakaupo lang ito sa isang plastik na upuan at magsisimula na siyang magbanlaw nang siya ay tawagin ng kanyang ina. "Ken, anak, ihatid mo nga ito kina Manang Lusing," utos ni Aling Helen sa anak na si Kendra. "Opo, nariyan na ma," sagot naman ni Kendra. Tumayo na ito sa pagkakaupo niya at pumunta sa kusina kung saan naroon ang kanyang mama. Kinuha na nito ang ulam na ibibigay niya sa kanilang kapitbahay. Pagkakuha ay agad itong nagtungo sa kabilang bahay kung saan tumaan siya sa gate sa pagitan lamang ng pader na naghiwalay sa dalawang bahay. Si Kendra ay 29 years old, guro sa isang pampublikong paaralan sa kanilang bayan. Dalaga pa si Kendra at walang nobyo sa kasalukuyan. Maganda si Kendra kahit ito ay malaman, kumbaga sa English, chubby. Dahil sa pagka-chubby niya ay malaki ang kanyang pang-upo, kaya minsan pansinin talaga ang kanyang katawan. Simple lang naman siyang manamit, kaya ang suot na pambahay at simpleng short na uniform ng volleyball team na kasali siya dati at isang maluwang na t-shirt na kanyang ama, kaya medyo natatakpan ang kanyang pang-upo. "Tao po, Nana Lusing, tao po." Kumatok si Kendra sa pinto ng kanilang kapitbahay upang makuha ang atensyon ng tao sa loob. Dahil sa walang sumasagot pa, kakatok pa ng pinto ulit si Kendra. Pero biglang bumukas ang pinto, kaya hindi sinasadyang sa isang malapad na dibdib siya nagawang ikatok ang kanyang kamay. Ikinagulat ito ni Kendra dahil akala niya pinto pa ang nasa harapan niya. Nakatingin kasi siya sa mga bulaklak na tanim ng ginang. "Naku po, sorry po Kuya Tong, hindi ko po sinasadya. Akala ko kasi pinto pa eh. Sorry po talaga." Panghingi ng sorry ng dalaga sa lalaki. Ang kaharap niya ay walang imik sa dalaga na hindi malaman kung ito ba ay galit o hindi. Nanatili lang itong nakatingin sa dalaga. "Sinong kumakatok, Antonio?" "Oh, ikaw pala, Inday Kendra. Bakit hindi mo patuloyin si Kendra, Antonio? Tuloy ka, iha," sabi ni Aling Lusing. "Hello po, Manang Lusing. Pinapabigay po ni Mama. Ulam daw po nyo. Hindi na po ako magtatagal. May gagawin pa po ako." Nakangiting sabi ni Kendra, pero sa loob-loob niya ay naiinis siya sa inasta ng binata sa kanya. Agad na itong umalis sa bahay at nagtungo sa kanilang tahanan. Habang naglalakad to, ang kanyang pang-upo ay halatang hindi pa kembot-kembot sa paglalakad. Hindi niya alam na nakatingin sa kanyang bilugang pang-upo si Antonio na kanilang kapitbahay. Isa itong 40 anyos na pulis na hindi pa nakakapag-asawa. Munti ka na itong mag-asawa pero nabuntis ng ibang lalaki ang kanyang kasintahan. Kaya sa trabaho at pamilya na lamang niya ibinuhos ang kanyang oras. Kasama niya sa bahay at ang kanyang ina na si Manang Lusing, pamangkin at pinsan niya. Pagka-uwi sa bahay, tumiretso na ito sa kanyang labahin na nasa likod ng kanilang bahay upang simulan ang naudlot na pagbabanlaw ng kanyang nilabhan. Habang nagbabanlaw, umangat ang kanyang short kaya kitang-kita ang mapuputi at makinis niyang hita. Swerte kung sino man ang nasa oras na yon na nakakakita ng legs ng dalaga. Siguradong mag-iinit ito. Ilang oras na ang lumipas. Natapos na rin si Kendra sa kanyang pagbabanlaw
Kaya tumayo na to upang isampay na ang mga damit sa kanilang sampayan. Medyo basa ang kanyang t-shirt na suot dahil sa pagbabanlaw. Medyo bakat na ang kanyang katawan dahil sa medyo pagkabasa ng damit niya. Nakasanayan niya na hindi magsuot ng pantaas na panloob kapag nasa bahay lamang. Ang kanilang sampayan ay nakaharang lamang sa tahanan nila, Anton, kung saan kasalukuyang naglilinis ng motor ang binatang pulis. Nasa sampayan na ang dalaga at nagsisimula na tong magsampay. Inilagay niya sa kanyang balikat ang ibang damit na kanyang isasampay para hindi siya laging yuyuko para kung kukuha ng damit. Dahil doon, lalo pang nabasa ang kanyang t-shirt. Si Anton naman ay nakatuon lamang sa kanyang ginagawa. Na-distract lamang to dahil sa may narinig siyang umaawit. Hinanap niya kung saan galing ang tinig na yon. Napatingin siya sa kabilang bahay kung saan nakita niyang umaawit si Kendra. Napanganga ang binata, hindi dahil sa ganda ng boses ni Kendra, kundi sa kanyang tanawin na kanyang nakikita. Walang kaalam-alam ang dalaga na siya ay pinagmamasdan ng kanyang kapitbahay na pulis. Naaninag ni Anton ang mga bilugang kayamanan ng dalaga na nakahulma ng maayos dahil sa pagkakabasa ng damit nito. Tumulo na ang laway ng lalaki sa dalaga. Nagsisimula na rin siyang makaramdam ng pag-iinit sa kanyang katawan. Matagal nang may pagnanasa ang pulis sa kanyang kapitbahay na guro. Patuloy lang sa pagkanta-kanta at pagsampay ng mga damit si Kendra. Minsan, sumasabay pa ng indak sa kanyang awitin. Sa pagkembot ng pinagpala niyang pangupo, ay lalong nagpainit kay Anton. Nakashort lamang ito ng jersey, kaya halata na may nagbabago sa kanya. Hindi na nakatiis si Anton, kung kaya't inumpisa niya ng pasayahin ang kanyang sarili, habang patuloy pa rin itong nakatingin sa katawan ng dalaga. Kendra, ang ganda naman ng katawan mo. Ini-imagine ni Anton na hinahaplos niya ang magandang katawan ng dalaga. Napapapikit pa siya sa saya habang pinapasaya niya ang kanyang sarili. Natapos na ang dalaga sa kanyang pagsasampay ng kanyang mga nilabhan. Hindi sinasadya ay napatingin siya sa kabilang bahay. Nagulat siya sa kanyang nasaksihan na ginagawa ng kanyang kinaiinisang kapitbahay. Kitang-kita ni Kendra kung paano pasayahin ng binata ang kanyang sarili. Hindi na bago para kay Kendra na makakita ng iniingatang kayamanan ng lalaki dahil naituro niya na to sa kanyang klase. Bigla naman parang may naramdamang kakaiba si Kendra. Nakatingin siya sa binata na patuloy lang sa ginagawa. Si Anton ay patuloy sa ginagawang pagpapasaya. Idinilat niya ang kanyang mga mata para makita ulit ang dalaga. Pero nagulat na lamang siya nang nakatingin pala ito sa kanya. Umangat ang tingin ng dalaga hanggang nagtagpo ang kanila mga mata. Nginitian siya ng dalaga, sabay kagat sa mga natural na mapupulang labi na parang nangaakit. Namula ang pisngi ng binata dahil nahuli siya ng dalaga sa akto. Bigla siyang tumakbo papasok sa kanilang bahay na hindi man lang inaayos ang kanyang sarili. Napatawa na lamang si Kendra sa ginawa ng lalaki. Nakakahiya naman talaga yon na mahuli ka sa akto. Napatingin si Kendra sa kanyang basang t-shirt na bakat ang kanyang katawan. Napangiti siya nang maisip na may pagnanasa pala sa kanya ang matandang binatang kapitbahay. Pumasok na to sa kanilang bahay para maligo at pasayahin din ang kanyang sarili.
Dahil sa kanyang natunghayan kanina, bigla siya nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Pagkapasok pa lamang sa kanyang silid, agad hinubad ni Kendra ang kanyang mga damit at nagtungo sa CR. Gamit ang tabo, pinasa niya muna ang katawan bago kunin ang sabon sa lalagyan. Sinabon niya ang kanyang katawan at nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon habang sinasabon niya ang kanyang iniingatan. Habang ginagawa niya yon, ay nasa isip niya ang nakitang eksena kanina. Napapapikit siya habang pinapasaya niya rin ang kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas ay nagsawa siya sa kanyang ginagawa. Samantala sa kabilang bahay, "Ang tanga-tanga mo talaga, Antonio," sabi niya sa sarili habang pinagsasampal ang sariling muka dahil sa kahiyang ginawa niya. Kung kailan siya tumanda ay saka naman siya gagawa ng ganong eksena. Pero bitin na bitin siya kanina. Malapit na sana niyang makamit ang kasiyahan nang dumilat siya at nakita niyang nakatingin pala sa kanya ang dalaga. At dito sa kanyang kwarto, ipinagpatuloy niya ang pagkabitin na pagpapasaya sa kanyang sarili. At hindi naman siya nabigo. Nakamit niya ang kasiyahang hinahangad. Kinabukasan, umiiwas si Anton na makita niya ang dalaga. Dahil nahihiya siya rito, dahil nahuli siya sa akto. Kung pwede lang magkulong sa kanyang silid ay nagawa na niya. Kaso, may trabaho siya. Kararating niya lang sa kanilang bahay, galing presinto. Nasa pintuan siya nang marinigan tawanan ng dalawang babae sa kanilang kusina. Sigurado siya, ang isa ay ang kanyang ina, pero hindi alam kung sino ang kausap ng kanyang ina. Kaya napagpasyahan niyang tunguhin ang kusina nila. Sa kanyang paglapit ay masayang nag-uusap ang ginang at isang babae na tanging nakikita niya ay ang makinis na likod nito. Napansin siya ng ina kaya tinawag siya nito. Ito rin na nagkuha ng atensyon ng kausap para humarap ito sa kanya. Nagulat ang binatang pulis dahil ang kasama pala ng kanyang ina ay ang kanyang babaeng iniiwasang makita sa araw na yun. Ang ganda ng ngiti nito sa kanya. Pagkatapos nitong magsabi ng hi sa kanya, parang na-stiff neck ang leeg ni Anton dahil hindi niya kayang igalaw ang ulo para makaiwas sa tingin sa kanya ng dalaga. Pakiramdam niya ay para siyang nauupos na kandila sa mga titig nito. Maganda ang suot nitong duster na spaghetti strap. Bagay na bagay. "Anton, samahan mo nga kami rito. May ginagawang cake si Kendra." Aya sa kanya ng ina kaya napaupo ito sa upuan, nakatabi ng ina, pero kaharap naman ang dalaga. Binigyan siya ng hiwa ng cake ng kanyang ina. Tumayo ang ina upang pagtimpla siya ng kape. Kaso, nag-volunteer ang dalaga na siya na magtitimpla ng kape nito. Sakto naman na may kumatok sa kanilang pintuan, kaya pinuntahan ito ng ginang. Hindi siya mapakali nang sila nalang dalaga ang nasa kusina. "Eto na ang kape mo, honey," bulong ni Kendra sa tenga ng binata habang inilalapag sa harap nito ang tinimplang kape. Mapang-akit ang boses nito, lalo na nang bigkasin niya ang salitang honey. Mas lalong hindi mapakali ang binata dahil diniin niya pa ang kanyang matatayog na kayamanan sa likod ng binata. "Salamat," ang tanging nasabi ni Anton. Biglang nabuhay na naman ang init sa kanyang katawan. Umalis na rin ang dalaga sa kanyang likod. Nang dumating ang kanyang ina, nagkakamali pala siya dahil may kapilihan pala. Naisip ang kanyang kapitbahay na guro. Dahil sa pagkaharap lamang sila ng dalaga, ay agad pumatong sa kanyang binti ang paa ng dalaga.
Nagulat siya sa ginawa nito. Tinignan niya to na nakangiti sa kanya habang kausap ang kanyang ina na parang bang walang ginagawang kalokohan. Ibinaba niya ang paa nito pero ibinalik din agad. Wala nang nagawa ang binata. Aminado naman siya na nasisiyan siya sa ginagawa nito. Patuloy pa rin na nag-uusap si Kendra at Manang Lusing na walang kaalam-alam na milagro pala ang mga nangyayari sa ilalim ng mesa. Si Anton ay kumakain pa rin ng cake para hindi mahalata ng ina. Anak, masarap ba ang cake ni Kendra? Tanong ng ina sa anak. Opo ma, ang sarap po. Sagot ng anak na may halong ingay pa dahil biglang diniinan ni Kendra ang kanyang paa sa kanyang hita. Buti na lamang hindi nahalata ng ginang. Nang bumaling ulit ang tingin ng ginang kay Kendra, ay agad tiningnan ni Anton ng masama ang dalaga na sinagot naman ito ng dalaga ng ngiti. Matapos maubos ang cake, ay agad nagtungo ang binata at nagpaalam siya ng bibihis lamang. Yun pala, ay magpapasaya siya sa kanyang sarili dahil sobrang init na ang kanyang pakiramdam. Nagpaalam na rin ang dalaga na siya ay uuwi na. Naiwan sa kusina ay ang ina dahil mayroon pa itong gagawin. Hinabol ni Kendra si Anton sa may hagdan papunta sa second floor. Alam ko, kanina ka pa nag-iinit, sabi ni Kendra, sabay haplos sa binata. Nagulat si Anton sa ginawa ng dalaga, kaya napaupo to sa hagdan. Kinuha ni Kendra ang pagkakataon na yon upang buksan ang zipper nito. Pinasaya niya si Anton. Samantalang si Anton, pilit tinatanggal ang kamay ng dalaga sa kanya. Pero mapilit ang dalaga. Ano bang ginagawa mo, Kendra? Baka makita tayo ni Mama. Bulong na sabi ni Anton na unti-unti nang natatalo ng karupukan. Paano naman to? Yung BFF mo? Baka magtampo. Bulong ni Kendra. Hindi siya nakontento sa kanyang ginagawa, kung kaya't iba na ang kanyang ginawa. Anak, ano yan? Tanong ni Manang Lusing na nasa kusina pa. Wawala to ma. Natapilok lang po ako. Sagot na lang ni Anton habang pigil na pigil ang makalika ng ingay. Lalo namang nasiya ng dalaga sa kanyang ginagawa dahil sa thrill nito na baka mahuli sila. Pinagbuti niya pa ng lalo ang ginagawang pagpapasaya kay Anton. Ilang minuto niya rin tong ginawa at nararamdaman niya na mararating na nito ang kasukdulan. Matapos ang mainit na pangyayaring yon, umalis na si Kendra. Pauwi na sa kanila. Samantalang si Anton hindi makapaniwala sa nangyari. Parang panaginip ang ginawa nila ni Kendra. Tumayo na siya at baka makita pa siya ng ina sa ganoong ayos. Pero may ngiti sa labi. Hindi makapaniwala na ang dalagang iniibig ay nagbigay ng matinding kasiyahan sa kanya.